So, naalala niyo ba yung ginawa kong ganito, yung portable na cabinet or movable cabinet at saka yung kinabit ko na solar panel na 12 pieces. So, ito na yun, gagamitin ko na siya kasi meron na akong time. So, nag-leave nga pala ako dito ng 3 days kasi nagpaano din yung wife ko, nagpabunot ng ngipin. Kaya ako yung magbabantay ng mga bata. So, habang nagbabantay ng mga bata, nagbabantay, ginawa ko na din to, ayan, sobrang ano ng kalat dito sa sala. Kasi nilipat ko na din yung aking wall mount na inverter. Nilagay ko na siya sa aking movable na cabinet. So, nilagay ko na dito yung inverter. Sobrang bigat pala talaga ng battery. At kung nakita nyo, meron na akong dalawang PV input. So, string 1 at saka string 2 po yan. So, sa mga nagtatanong, 6 kilowatts po yung aking inverter na day. So, meron akong sa isang string 6 na 600 watts. At sa pangalawang string naman is 650 watts na 6 din. Aiko yung isa naman 3 na. So minaximize ko na talaga siya. Ito yung kaganapan dito sa araw na to. Sobrang natagalan ako dito kasi nag-analyze ako ulit ng bagong diagram kung paano ba to ikabit. Kasi bago na kasi yung forma or yung kanyang setup. Iba na yung mga placement ng breaker. So nagre-rewire talaga ako dito back from zero or back to the square one or nagsimula talaga ako sa umpisa. So ayan, nag-ano ako ng mga wire dyan, nagka-cut at inabutan na nga ako ng gabi. So kahit na gabi nag-overtime pa rin ako kasi kailangan ko na talaga siyang matapos. Actually nga pala sa pag-wiring dapat hindi siya nagmamadali, kaya syempre natagalan ako. Kasi talagang chinek ko lahat. Tapos nung pag-testing naman, eto na yun yung kina day 3 nito. Yo, what's up mga kabebe? This is day 3 sa ating paglilipat ng ating ng ating inverter. At eto na, tapos na. So ayan, nakatabunan lang siya pero ayan, nakakonek ko na lahat. So bali, ano pa lang yan, temporary. Kasi meron pa akong bibili na connector. Hindi yan breaker yung gagamitin ko.